Congratulations! You made it again, Flora. Masayang bati ng mga kasamahan ni Flora sa law firm na pinagtatrabahuhan niya. Nakipagkamayan dalaga sa mga kasamahan niya. Thank you. Basta katotohanan, walang makakatalo sa akin. Proud na wika ni Flora. Ngumiti siya sa mga kasamahan at pumasok na sa kanyang sasakyan. Ang galing mo talaga, Attorney Gonzales. Siguradong magiging headline na naman bukas ang pangalan mo. Wika ni Renee, ang sekretary at kaibigan niya. Tiningnan ni Flora ang kaibigan. Hayaan mo na sila. Sanay na ako na sa tuwing nananalo ako sa kaso ay parati namang nahe-headline ang pangalan ko. I'm just trying my best para makulong ang mga taong kagaya ni Mr. Cruz. He's nothing but a merciless syndicate. Bagay lang sa kanyang makulong. But he's a big fish that you catch, Flora. Paano kung balikan ka niya? Marami siyang galmay, remember? He can try, pero hindi ko siya uurungan. Makikita niya ang kanyang hinahanap. Hindi ako kagaya ng iba na tutungangan na lang. Isang salot ang kagaya ni Mr. Cruz na hindi dapat pinamamarisan. Malalim na bumutong hininga si Renee. Lubha itong nag-aalala sa kaligtasan ni Flora. Sana lang talaga hindi kanya balikan. Ako natatakot para sa'yo eh. May takot sa boses na pahayag ni Renee. Hinawakan ng dalaga ang balikat nito. Don't worry about me. I can handle myself better. Anyway, gusto mo bang magbakasyon muna? I will give you a 1-week vacation. May tatapusin lang kasi ako. Then, after kong matapos ang investigasyon ko, pwede ka nang bumalik ulit. Nakangiti na wika ni Flora. Nagniningning ang mga mata ang tinignan siya ni Renee. Talaga? Gusto ko yan. Alam mo namang bakasyon na ako. Pero, anong investigasyon ang gagawin mo? Malaking sindikato ba ulit? Ang masayang boses nito ay napalitan ng pag-aalala. Ay nako, pinagbabakasyon ka na nga muna para makasama mong pamilya mo, di ba? Huwag mo akong alalahanin. Katulad nga ng sabi ko kanina, I can handle myself, okay? Fine. Basta kapag kailangan mo na backup, nandito lang ako, okay? Tumawag ka lang at darating ako. Bakit? Pulis ka ba? Saka paano kung nasa bakasyon ka? Paano ka makakarating, Abet? Flora naman eh. Nagmamagandang loob na nga tayo tapos ganyan ka pa sa akin. Mahinang natawa si Flora. Mag-aasawa na lang ako ng sundalo para protektahan ako. Kaya huwag ka na mag-alala pa. Teka, tama bang narinig ko? Talaga? Mag-aasawa ka na? Kailan? Huwag ka nang maraming tanong. Iimbitahan na lang kita kapag nagpakasal na ako, Renee. Sus, baka naman kapag pumuti na yung buhok mo, saka ka pa magkaasawa. Depende. Basta gusto ko yung gwapo, hot, at kaya akong protektahan. Kinikilig na wika ni Flora kay Renee. Kahit naman independent at tigasing lawyer ang tingin ng lahat sa kanya, marunong din naman siyang kiligin. Dumaan din naman siya sa panahon na nagkakaroon ng hinahanga ang lalaki sa eskwelahan. Ipapanalangin ko yan, Flora. Sana lang makahanap ka na ng ganyang lalaki. Bawas-bawasan mo lang ang pagiging suplada mo at nakaka-intimidate na aura. Diyos ko, isang titig mo pa lang sa mga lalaki, urong agad naligawan ka. Ano ba naman yung maging friendly at palangiti ka saka pala kwento sa kanila? Kung ayaw nila sa ugali ko, pakialam ko sa kanila. At kung kaya nilang tagalin ang ugali ko, go ako. May makakatagal kaya sa ugali mo? Malay mo naman, sabi nga nila, love conquers the world. O diba, pak na pak? Pag mahal mo, tanggap mo naman kahit na ano pang ugali meron, diba? Ewan ko sa'yo. Ugali mo pinag-uusapan dito. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo kaagad ako, okay? Oo na, so kulit naman yun. Kung hindi lang kita kilala, iisipin kong hindi ka abogada. Tss! Naiiling na wika ni Renee. Bakit? Sobrang ganda ko na ba't napagkakamala na akong model? Natatawang tanong ni Flora sa kaibigan. Oo, sa sobrang ganda mo napagkakamala na kitang baliw. Ay, grabe ka naman sa baliw. Hindi ako pwedeng maging baliw dahil marami pa akong ipapakulong ng mga kriminal at sindikato. People need someone like me. Seryosong wika ng dalaga. Diyan ako bilib sa'yo eh. Pero parati ka mag-iingat talaga ha. Ako pa ba? Nagpaalam na si Flora sa kaibigan nang makanating na sila sa bahay ng dalaga. Ingat sa pag-uwi, Renee. May 1-week vacation ka. At pakikumusta na lang ako sa inaanak ko at kay Leo. Paalam ni Flora sa kaibigan. Sure, bye. Pagpasok pa lamang ni Flora sa kanilang mansyon, ay agad siyang sinalubong ng kanyang ama. Baka sa mukha nito ang pag-aalala.
Dad, bakit po ganyan ang mukha mo? Tanong agad ni Flora sa ama. Hinalikan niya muna ito sa pisngi bago pasalampak na umupo sa sofa. Tinatanong mo pa talaga kung bakit ganito ang mukha ko? My goodness, Flora. Kailan ka ba hihinto sa pagiging abogada mo? You're risking your life, iha. Sermon ni Mr. Gonzales sa unika iha nito. Dad naman, malaki na ako. I can handle myself. Kakasermon lang sa akin ni Rene kanina, pati ba naman ikaw? Ano bang pinag-aalala nyo? I've been working for 3 years as a lawyer. Wala naman pong nangyaring masama sa akin. Kayo lang po itong overacting. Anak, hindi mo ba kilala ang taong binangga mo? Yung taong pinakulong mo? He's a leader of a big syndicate. Paano kung balikan ka niya? I can't lose si Flora. I can't. You won't lose me, Dad. Hindi ako mawawala sa'yo kagaya ng pagkawala ni Mom. Kaya kung nga ito ginagawa ay para makuha ang hustisya para kay Mom. That big syndicate who killed my mother will rot in jail. Iisa-isahin ko sila, Dad. I swear, lahat sila makukulong at mauubos. Akala ko ba ang batas na bahala sa kanila? Bakit ngayon inilalagay mo ang batas sa kamay mo? Dahil nasa mga kamay ko ang batas, Dad. Mas madali ko silang madudurog dahil hawak ko ang batas para ipakulong sila. Kaya nga ako nag-abogado para masugbo ko mga masasamang tao na yan. Nakakuyom ang kamaong wika ni Flora. Malakas namang bumuntong hininga si Mr. Gonzales. Ayaw lang naman kitang magaya sa mami mo. Dahil sa akin nawala siya. Wala man lang akong nagawa. Kung sana ay sinunod ko ang gusto niyang tumigil na ako sa propesyon ko, edi sana buhay pa siya hanggang ngayon. May lungkot sa boses na wika ni Mr. Gonzales. Isang dating abogado si Mr. Gonzales. Magaling din ito at ilang beses na nagpakulong ng mga malalaking sindikato. Ngunit nang mawala ang asawa nito ay tumigil na ito at tinutukan na lang ang negosyo ng mga magulang na iniwan dito. That's exactly my point, Dad. Wala kang nagawa noon, kaya ako ang gagawa ng paraan ngayon para makuha ang hustisyang nararapat kay Mom. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Paano kung mawala ka rin sa akin katulad ng mami mo? Paano pa ako mabubuhay, anak? Hindi napigilan ni Mr. Gonzales ang mapaiyak. Katulad niya kasi ang ugali ni Flora. Matigas at may paninindigan. Agad namang niyakap ni Flora ang kanyang ama. Huwag kayo mag-alala, Dad. I can handle myself. Ang isipin mo, para to kay Mom. At para rin to sa mga taong sinira nilang buhay. Parati ka mag-iingat, anak. I will, Dad, para sa'yo. Gagawin ko lahat para hindi ako masaktan. Pangako ni Flora sa kanyang ama. Isang araw lang na nagpahinga si Flora at muli siyang sumabak sa trabaho. Kailangan niyang mag-imbestiga para maipakulong na naman ang isa sa malaking leader ng sindikato. Nagmamaneho siya nung tumudog ang kanyang cellphone. Unregistered na nakalagay. Dahil sa instinct ay agad na sinigot ng dalaga ang tawag at ini-on ang recorder. Parati siyang may backup sa kanyang bawat galaw. Hello? Who's this? Matapang na tanong ni Flora sa nasa kabilang linya. Attorney Flora Gonzales. Isang matapang na abogada. Nagmana ka nga talaga sa iyong ama. Magaling at matapang. Wika ng nasa kabilang linya sabay malakas na tumawa. Kung sino ka man, tigilan mo ako. Wala kang mapapala sa akin. Oh, dyan ka nagkakamali. Isa na sa tauhan ko ang pinakulong mo. Kaya hindi ako papayag na basta-basta ka nalang magsasaya dahil sa ginawa mo. I will kill you, Attorney Gonzales. Kaya dapat maging mapagmasid ka. Dahil baka sumabog ka nalang bigla. Boom! May pagbabanta sa boses ng nasa kabilang linya sabay malakas na tumawa. Magsasalita pa sana si Flora nang bigla na lang maputol ang tawag. Kumuyom ang kanyang kamao. Tinawagan niya ulit ang numerong tumawag sa kanya, ngunit out of coverage na ito. Nagigigil na hinampas ng dalaga ang manibela ng sasakyan. Damn it! Akala niyo matatakot niyo ako? Pwes, diyan kayo nagkakamali. I will dig deeper and I will bury you alive. Pangako ng dalaga. Ngunit hindi lang pala sa tawag magtatapos sa mga death threat para kay Flora. Dahil maging sa opisina at sa mansyon nila, ay may pagbabanta rin sa buhay niya. Galit na galit si Flora sa sindikatong siyang may pakana ng mga pananakot sa kanya. Gabi na nang umuwi ang dalaga, kaagad naman siyang sinalubong ng kanyang ama. My goodness, Flora, bakit hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko sa'yo? Kanina pa ako nag-aalala. Agad na salubong sa kanya ng kanyang ama. Dad, I'm fine. Walang kabuhay-buhay na sagot niya sa ama. Fine? Sigurado ka ba? May nagbabanta na sa buhay mo. Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo ng investigasyon na yan. No, Dad. Hindi nila ako mapipigilan sa pananakot nila.
Mas nagkaroon pa ako ng tapang na ipakulong ang mga yun dahil sa ginagawa nila sa akin. Titigil ka lang ba kung may masama nang nangyari sa'yo? Do you ever think about me? I'm always worried about you, Iha. Bakit hindi mo yun makita? I'm sorry, Dad. Pero isa akong alagad ng batas. Gusto kong ako mismong mapapakulong sa kanila upang pagbayaran nila ang kanilang mga nagawang kasalanan. I'm willing to sacrifice my life para lang mawala ang mga sindikatong yan. Nakatiimbagang napahayag ni Flora sa ama. Pero anak, I'm sorry, Dad. Kung pinag-aalala ko kayo, I promise, kapag naipakulong ko na lahat ng 5 miyembro ng malalaking sindikato na yan, magre-resign na ako at patatakbuhin ang ating kumpanya. Don't do this, please. Her father pleaded, but she didn't listen to his plea. Kinalikuran ni Flora ang kanyang ama kahit na nga ba nasasaktan ito sa kanyang naging desisyon. Ang ama na lang niya ang kanyang naiwang magulang. Ayaw niya mang suwayin ito ay hindi maaari. Kailangan pa niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang ina. She will give the justice that she deserves. Kinabukasan ay maagang umalis si Flora. Kailangan niya mag-surveillance sa isa sa mga kuta ng sindikato. Nagmamaneho na siya nang may biglang humarang ng isang sasakyan sa kanya. Mabilis na nagpreno si Flora. Oh, damn it! Sinong mga to? Tanong ng dalaga sa sarili. Iniatras niya ang kanyang sasakyan. Nang makitang may nakatutok na baril sa sasakyan niya, ay biglang kinabahan ng dalaga. Mabilis ang pag-atras niya sa kanyang sasakyan. Nang maka-U-turn ang dalaga, ay pinaulan na naman siya ng bala. Shit! Nagsisimula na silang gumalaw. Pasigaw na wika ni Flora. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Panay rin ang kanyang yuko dahil sa sunod-sunod na putok. She's just damn lucky dahil pinalitan ng kanyang ama ang kanyang sasakyan ng bulletproof. Alam nitong mangyayari ito kaya pinaghandaan yun ni Mr. Gonzales. Nang makatakas ang dalaga sa pananambang sa kanya ng isang itim na van, ay agad siyang nagtungo sa pulis at inireport ang nangyaring ambush sa kanya. Taimtim pa siyang nanalangin sa Diyos dahil buhay pa siyang hanggang ngayon. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay isang yakap agad ang isinalubong ni Mr. Gonzales sa kanyang anak. Naging emosyonal pa ito. I'm so glad that you're safe, Flora. You're such a crybaby, Dad. I'm okay. Pabirong sabi ni Flora sa kanyang ama. Huwag mo akong biruin, anak. Alam mo bang muntikan na ako magkaroon ng heart attack ng dahil sa'yo? Paano niyo naman nalaman na inambush ako? It's all over the news, Flora. Ang pag-ambush ay yung naging headline na naman sa balita. Halos sigaw na ni Mr. Gonzales ang anak. Ganun po ba? Well, I'm lucky dahil buhay pa ako. Yes, you're lucky na hindi ka napuruhan. Pero paano sa susunod nilang pag-atake? Anong gagawin mo? Bago nila yun magawa sa akin, uunahan ko na sila. Umiigting ang panga ng wika ni Flora. Ilang minuto silang naging tahimik. You need to marry someone, Flora. I can't take this anymore, honey. What? Anong connection ng pang-aambush sa akin sa pag-aasawa ko? Biglang taas ng boses ni Flora. Matiim itong tiningnan ni Mr. Gonzales. Lower your voice, young lady. I'm your father. Warning ni Mr. Gonzales. I'm sorry, Dad. Nabigla lang naman ako sa sinabi mo. This time ay ako naman ang masusunod. Ipapakasal kita sa anak ng kaibigan ko. He's the best sniper and a scout ranger. Isa rin siya sa nanggamay-ari ng isang malaking intelligence agency. He's perfect for you, Flora. But Dad, hindi ko pa nga siya kilala eh. You don't need to know him. Kilalang kilala ko siya. And I know he can protect you. Yan na lang ang hihilingin ko sa'yo, anak. Sana naman pagbigyan mo na ako. Ayoko nag-aalala ako sa'yo. Baka sa susunod ako nang mawala sa'yo, anak. Hindi rin ako matatahimik sa langit kung iwan kita na ganito kagulo ang buhay mo. May pakiusap sa boses ng kanyang ama. Saglit na nag-isip si Flora bago marahas na bumuntong hininga. Fine. Magpapakasal ako sa lalaking tinutukoy mo. Sana lang, Dad, hindi siya kasing edad mo. Walang ganang sabi ng dalaga sa kanyang ama. Mahinang natawa si Mr. Gonzales sa sinabi ng kanyang anak. Don't worry, Iha. Dahil 5 taon lang ang tanda niya sa'yo. You're gonna like him. Imporma naman ni Mr. Gonzales. That's good to hear. Siguradong kaya niya akong protektahan. Tatawagan ko kagad ng kaibigan ko at ang anak niya. I'm sure na magkakasundo kayong dalawa. Umakyat ka na muna at magpahinga. Tumawag na ang doktor para tingnan ang kalagayan mo. Okay, Dad. Thank you. You don't need to thank me. You're my daughter and you are my responsibility. Seryosong wika ni Mr. Gonzales sa anak. Hinalikan muna ng dalaga ang kanyang ama bago siya umakyat sa itaas. Samantala, habang nagpa-practice ng long-range shooting si Maximus, ay narinig niya ang malakas na pagtawag sa kanya ng kanyang ama.
Iho, nandito sa Uncle Fausto mo. Gusto kong kausapin. Imporma ni Mr. Napoleon sa anak. Tumigil sa ginagawa niya si Maximus at agad na binalingan ng ama. Kita ang excitement sa mga mata ng binata. Nasaan po si Uncle Dad? Nasa loob ng office, hinihintay ka. Bilisan mo na at mukhang mahalagang pag-uusapan yung dalawa. Sinadya ka daw talaga niya dito. Okay, Dad. I'll go there. Salamat. Agad na pinuntahan ni Maximus sa office niya ang Uncle Fausto niya. Pagpasok pa lang ng binata ay agad na tumayo si Uncle Fausto at nilapitan siya. Iho, kumusta ka na? Medyo matagal tayong hindi nagkita. Pasensya ka na at naging busy ako sa aking mga negosyo. Bati ni Mr. Gonzales sa binata. I'm fine, Uncle. Heto't nagpapatakbo na lang ako ng Intelligence and Security Agency. Kayo po, kumusta? I'm so honored na minisita ako ng isang attorney Gonzales, the famous former lawyer and multi-billion company owner in the Philippines. Pangungumusta rin ng binata kay Mr. Gonzales. Hindi naman lingid sa lahat na sikat na abogado noon si Attorney Gonzales at ngayon ay nagpapatakbo na lamang ng mga business nito gaya ng real estate company ng mga ito. Heto, ayos lang naman. Ikaw naman, wag mo na masyadong isigaw. I'm still your simple Uncle Fausto. Anyway, nandito ako dahil may hihingin sana akong pabor sa'yo. Ganun po ba? Tara, maupo po muna tayo, Uncle. Magpapakuha lang ako ng inumin. Tumawag si Maximus sa kanyang sekretary at nag-order ng pagkain para sa kanila ng bisita. Uncle, mukhang mahalaga ang pinunta niyo rito ah. Seryosong wika ni Maximus. Yes, it's very important, Max. I don't want to lose my daughter. Kaya sana makikiusap ako sa iyong pakasalan mo siya. Diretsong pahayag ni Mr. Gonzales sa binata. Sandaling natahimik si Maximus. Kay Attorney Flora Gonzales po ba? Ang isa sa magaling na abogado sa buong bansa? She's beautiful and tough. I like her, Uncle. Alam mo naman yun noon pa. Pero is it okay with her? I mean, is it okay with her to marry me? Of course. I will talk to her. May plano na rin ako para mapa-oo ang anak kong yun. But I already opened up to her about marrying somebody I know. Then it's okay with me. Kahit sa simbahan pakakasalan ko siya, Uncle. Not that fast, Max. May kailangan ka pang gawin para maikasal kayo sa simbahan. Let's make a deal. Kumunot ang noon ni Maximo sa sinabi ni Mr. Gonzales. What kind of deal is that, Uncle Fausto? Naguguluhang tanong ni Maximo sa kaharap. Kailangan mo akong tulungan na maipakulong ang 4 na natitirang malalaking leader ng sindikato sa bansa na patuloy na gumugulo sa buhay ng anak ko. She's handling their case. I know you can make it. Hindi ka magiging isang magaling na scout ranger kung hindi ka magaling. Ayokong masungkot pa ang anak ko sa magulong mundo. Kaya na pagdesisyonan kong ipakasal siya sa'yo. At ang kapalit ay ikaw na ang bahalang tumapos sa misyon niya. Paliwanag ni Mr. Gonzales sa binata. Sandaling naging tahimik si Maximus. Nag-iisip siya kung ano ang tamang gawin. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Okay, I'm in with your deal. Pero may pakiusap din ako sa'yo, Uncle. Ano yun? Sabihin mo sa akin at gagawin ko, Max. Hindi niya ako dapat makilala. I need to hide my identity para sa kapakanan niya. Habang inaayos ko lang naman ang kaso ng 4 na malalaking sindikato na kalaban niya. But how can you protect her? Nagtatakang tanong ni Mr. Gonzales sa binata. I'm going to act as her bodyguard. Simpleng sagot ni Maximus kay Mr. Gonzales. Napatango ang Ginoo sa sinabi niya. Sure, mas alam mong gagawin. I'm going to support you, Maximus. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Makakaasa po kayo, Uncle Fausto. I will protect her with all my life. That's good to hear. Thank you for accepting my offer. Wika ni Mr. Gonzales sabay tapik sa balikat ng binata. Nang mga sumunod na araw ay sinagawa na nga ang kasalang Flora at Maximus. Napanguso si Flora nang makita ang kanyang itsura sa salamin. She's now wearing a white dress. It's very simple that makes her more beautiful. The white dress is simple, but it looks good on you. Komento ni Rene na nasa loob ng silid ni Flora. Yeah. I can't believe na ikakasal na ako ngayong araw. She said and sighed. Flora, it's okay. Para rin naman yan sa protection mo eh. Isipin mo na lang na isang gwapo at hatang mapapangasawa mo. Isa ba namang sniper at scout ranger? My goodness, siguradong batak na batak sa muscles yun, Day. Sana lang talaga gwapo. Pilit kong hinihingan si Daddy ng picture ng Maximus na yun pero wala. Binaliwala lang ako. Nako girl, pangalan pa lang ulalam na. I'm sure gwapo yun.
I doubt if you can handle my tantrums. Hoy Flora, I told you many times na kaya walang lalaking nagkakamaling lumapit sa'yo kahit naubod ka ng ganda ay dahil din sa ugali mo. Umayos ka nga. Daddy mo na nga naghanap ng pang forever mo tapos papahirapan mo pa yung tao. Duh, as if naman ginusto kong hanapan niya ako ng mapapangasawa. She said and rolled her eyeballs. Sunod-sunod na katok ang narinig nila mula sa labas ng silid ng dalaga. Anak, bumaba ka na. Tawag ni Mr. Gonzales kay Flora. Pababa na po, Dad. Let's go, Flora. Baka nasa baba ng room mo. I'm excited to see him. Excited na wika ni Renee. Sabay na bumaba ang magkaibigan at tinungo ang private office ng kanyang ama kung saan idadaos ang kasal ng dalaga. Pagpasok pa lamang ni Flora ay kumunot na ang kanyang noo. 3 katao lang ang nasa loob ng private office ng ama niya. Lahat ng mga yun ay may edad na. Dad, where's my room? Tanong ni Flora sa amang nakatitig sa kanya. I am sorry anak, pero may emergency kasing inaasikaso si Maximus kaya hindi siya makakapunta rito sa kasal niyo. But don't worry, nasa linya naman siya eh. Paliwanag ni Mr. Gonzales sa anak. Laglag ang panga na nakatingin si Flora sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ikakasal siyang wala ang room at through phone call lang ito a-attend. Magkano kaya ang ibinayad ng daddy niya sa lahat ng nag-involve sa kasal niya? Wow naman, Dad. Dahil sa gadget ng henerasyon ngayon ay maging sa pagpapakasal ay gadget na lang rin. Nakakahiya naman sa groom. Baka sabihin niyang atat na atat akong ikasal sa kanya. Kapal lang na hindi sumipot. Tapos may pa-on the phone pa. Sa cellphone na lang ako pakakasal. Sarkastikong pahayag ni Flora. Anak, intindihan mo na ang magiging asawa mo. May ginagawa lang siyang importante. Mahinahong wika ni Mr. Gonzales. So mas importante pa sa kasal namin yun. Duh! Fine, magpapakasal ako sa kanya. Pero sa oras na may mangyaring masama sa akin, ipapaanal ko ang kasal namin dalawa. Hinila na ni Renee ang kaibigan at humarap sa judge na magkakasal kay Flora at Maximus. Si Mr. Napoleon, tanong ng judge kay Mr. Gonzales. He's on the line, kanina pa. Sagot ng ama ng dalaga sabay tingin sa kanya. Tinaasan niya lang ng kilay ang kanyang ama. Lahat ng sinabi ni Flora ay naririnig ni Maximus. Ang totoo ay nasa loob lang din ng opisinang yun ng binata. Pero dahil sa kasunduan nila ni Mr. Gonzales ay kailangan niya munang magtago para sa kaligtasan ng magiging asawa niya. Habang nilulutas niya ang kaso para masuplong ang 4 na lalaking leader ng sindikato. Let's begin the wedding ceremony. Umpisa ng judge. Wala naman itong violent reaction sa pagkawala ng groom niya. Mukhang bayad ng malaki si judge. Habang si Flora ay nakasimangot na nakatingin sa cellphone kung saan tumawag si Maximus. Hindi man lang nag-video call. Literal na tawag lang sa phone number ang ginawa ng magaling. Hanggang sa nagsimula na nga ang judge sa seremonya. Si Flora ang bride na wala man lang madamang saya sa araw ng kasal. Hindi man lang siyang humingiti. Nagpupuyo sa inis ang kanyang kalooban. Maximus Napoleon, do you take Flora Gonzales, your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong ng judge kay Maximus na nasa kabilang linya. Yes, I do. Baritono ang boses na sagot ni Maximus. Mabilis namang kumabog ang buso ni Flora nang marinig ang napakaswabe at manly na boses ng mapapangasawa niya. Napakurap-kurap pa siya ng ilang ulit. It's her first time to hear the voice of her groom. Flora Gonzales, do you take Maximus Napoleon for your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Ang dalaga naman ang tinanong ng judge. Hindi kaagad nakasagot si Flora. She was mesmerized by her husband's voice. Nababaliw na yata siya. Inindiyan na nga siya nito. Humahanga pa siya sa boses nito. Flora, ang sagot mo. Mahina siyang siniko ni Renee. I do. Sagot ni Flora sa mahinang boses. And now, by the power vested in me, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Pagtatapos ng judge, matalim itong tiningnan ni Flora. Sino nga halik sa akin? Niyang cellphone? Inis niyang tanong sa judge. Okay na sana eh. Panira lang ng moment tong judge na to. Parang nananadya yata. Inis na sabi ni Flora sa isipan. Soon I will kiss you, wife. Utang na muna ang kiss ko sa'yo. Biglang nagsalita si Maximo sa cellphone. Ha? Walang utang-utang sa akin, oy. Kaya ang kiss mo sana ngayon ay expired na. Halikan mo mag-isa yung sarili mo.
Inis na wika ni Flora. Pagkatapos pirmahan ang marriage certificate, ay agad nang lumabas si Flora sa private office ng kanyang ama at dumiretso sa kanyang silid at nag-lock. Naiinis siya sa naging kasal niya. Hindi niya alam kung bakit kinonsinti niya ang kanyang ama sa ganitong kasalan. 2 araw matapos ang kasal ay hindi pa rin nagpapakita ang asawa niya. Akala ko babantayan niya ako kaya ko siya pinakasalan. Nasaan na siya ngayon? Naiinis na wika ni Flora sa sarili. Naiinip na rin siya sa loob ng kanilang bahay. Nakiusap kasi ang kanyang ama na magbakasyon muna siya. Na sana hindi niya sinunod. Wala na ring mga death threats sa kanya. Kaya tingin niya ay ligtas na siya. Kinabukasan ay naisipan ni Flora na mag-shopping sa mall. Pagbaba niya ay natigilan siya nang may makitang gwapong lalaki na nakatayo kaharap ng hagdan at nakapamulsa ito. Titig na titig ang lalaki sa kanya. Bigla na lang lumakas ang pagtibok ng puso ni Flora. Ganon din ang pagtibok na yon noong marinig ang boses ni Maximus sa cellphone. Ayaw niyang umasa na ito na nga ang kanyang asawa. Baka mali lang siya. Hi, sino ka? Tanong ni Flora nang makababa sa hagdan at maharap ang lalaki. Hello, I'm Amos, your bodyguard. Buong-buo ang boses ng pagpapakilala ng lalaki. Bodyguard? Bakit nagkakaroon ako ng bodyguard? Akala ko bang magaling kong asawang magbabantay sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Flora sa lalaking kaharap. You heard me right, Mrs. Napoleon. I'm your bodyguard. Busy ang asawa mo as of the moment. Malamig ang boses na pahayag ni Amos sa kanya. Ang sabihin mo, nababakla lang yung amo mo. He's not a gay. Talaga? Pinagtatanggol mo pa? Baka ikaw talagang jowa nun. Pinakasalan lang ako para panakiputa sa relasyon yung dalawa. I don't have any relationship, lalo na sa asawa mo. Madiinit ang paliwanag habang umiiting ang mga panga. Umirap lang si Flora sa kaharap. Whatever. Dahil ikaw ang bodyguard ko, samahan mo muna ako mag-shopping. You're not allowed to go outside. Maotoridad ang boses nitong ani. What? Kaya nga may bodyguard ako para proteksyonan ako sa mga taong nagtatangka sa buhay ko, di ba? Bawal ka talagang umalis sa attorney. Pero kung gusto mo, gagawa ako ng paraan. Just tell me kung saang mall mo gustong mag-shopping. Really? Baka naman mag-online shopping ang sinasabi mo. Ayoko nun. Gusto kong ako mismong pipili ng mga bibilhin ko sa store. Magsa-shopping ka. I will make sure of that. Pero titiyakin ko rin ligtas ka. So, saang mall mo balak mag-shopping? Muling tanong ni Amos kay Flora. Sa ENZ Mall. Maraming branded na mga gamit doon at naroon ang mga gusto kong brand. Copy. Matapos na sabihin niyo ni Amos ay kinuha kaagad nito ang cellphone at may tinawagan. Nakatulala lang si Flora habang nakatitig sa gwapong lalaki na kanyang bodyguard. Naglakad pa palayo si Amos sa dalaga upang kausapin ang tinawagan nito. Kinausap ni Maximus ang may-ari ng ENZ. Kilala niya ang may-ari dahil nasa iisang circle of friends sila. Yes, it's me, Maximus. Can you do me a favor? Yes, pare. Ano yun? Tanong ng nasa kabilang linya. Pwede bang arkilahin ko ang buong ENZ Mall for about 3 hours? Oh, babae ba, bro? Yeah, she needs to shop. Kaya lang, hindi siya pwede sa maraming tao. Kaya naisipan kong tawagan ka. Mukhang tinamaan ka na. Sapul ba? Pabirong tanong ng kaibigan ni Maximus. Sapul na sapul, pare. Nakangiting sagot naman ni Maximus sa kaibigan. Malala pa yan. Wala pa namang gamot sa pag-ibig, pare. Sinabi mo pa. Hulog na talaga ako kahit noon pa. So paano? Can I rent your mall? Sige, give me 30 minutes para palabasin ang mga customer ng mall. I will update you if it's all done. Paalam ng kaibigan ni Maximus. Thank you, pare. Anything for you, pare. Good luck sa pag-ibig na yan. Tumawa lang si Maximus at nagpaalam na. Ibinulsa ulit niya ang kanyang cellphone at nilapitan muli si Flora. Are you ready, attorney? Tanong ni Maximus dito. Yeah. No. Wait. May nakalimutan pala ako sa itaas. Hindi pa ako nakakapag-ayos. Give me 15 minutes to finish my routine, okay? Paalam ni Flora kay Maximus. Huwag ka magmadali. Take your time, attorney. Thanks. Mabilis lang namang nag-ayos si Flora. Maganda na siya kaya kaunting foundation at lipstick lang ay ayos na. Grabing pag-alalay pang ginawa ni Amos kay Flora nang nasa sasakyan na sila. Para bang isa siyang reyna na kailangan bantayan palagi. Sa wakas nakalabas na rin ako. Masayang wika ni Flora. Hindi umimik si Amos at isang ngiti lang ang binigay kay Flora. 3 oras lang ang pagsashopping mo, Attorney Flora. Imporma ni Amos sa dalaga.
That's more than enough. Oh wait, wala man lang akong suot ng sombrero at salamin. Paano ko makilala ko ng mga taong nagtatangka sa buhay ko? Don't worry dahil nandito naman ako. I can protect you. Dapat lang, dahil oras na may mangyaring masama sa akin, lagot ka sa asawa ko. Trust me, sabi ni Imus at makahulugan nitong tiningnan si Flora na hindi nalang pinansin ng abogada. Namangha si Flora nang sabihin ni Imus sa kanya na solo nila ang buong mall. Wow naman, inarkila mo talaga tong buong building para sa akin? O ang magaling kong asawang nag-utos sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Flora kay Imus. Sinulipan lang siya ni Imus bago siya inalalayang maglakad. It doesn't matter. Ang importante ay makapag-shopping ka na walang inaalala. Malamig na sagot ng lalaki. Tss, bakit ba ang lamig ng pakikitungo mo? Ni hindi ka man lang humingiti. May ekstrang bayad ba ang pagngiti? Sige, ako na magbabayad. Ayoko lang na para kung may kasamang tuod. Alam mo kung mahalaga ang oras ko at bawat salita ko. Pero dahil wala naman ako sa trabaho kaya sinusulit ko ng pagtiyagang kausapin ka. Kaya pwede ba? Umayos ka ng pakikitungo sa akin. I'm your boss's wife. Gusto mo bang mainit? Kapag mainit ang pakikitungo ko, siguradong nasa loob ka na ngayon ng silid ko. Ha? Anong connect? So innocent. Huwag ka na lang magtanong at mag-shopping ka na lang. Baka kapag ako nagsalita, hindi mo magustuhan. Ilang sandaling napatitig si Flora kay Imus bago siya kumilos. Naiinis siya sa lalaki sa pagiging seryoso nito. Namiss niya tuloy ang kaibigang si Rene na palagi niyang kadaldalan, lalo na pag-stress siya. Dahil walang ibang tao sa loob ng mall, ay nasulit ni Flora ang pamimili. May discount pa siya sa mga pinamili niyang gamit. Magbabayad na siya nang biglang sumingit si Imus kay Flora. I will pay. Barito ng boses nito. Napalingon si Flora sa lalaki. No, I have my own money to pay this. Sa asawa mo naman to. He already told me na lahat ng kailangan mo ay siya magbabayad. Suho niya ba yan? Nope. It's his responsibility to provide your needs, Attorney Flora. Really, ha? Ang kailangan ko ngayon ay protection, hindi pera niya. Aanhin ko naman ng pera kung hindi din ako maliligtas sa kapahamakan. I'm here to protect you. Your husband ordered me to protect his queen. So what else do you want? I want to see him. I want to know him. And I want Ibinitin ni Flora ang huling sasabihin. Hindi niya alam kung tama ba yun o hindi. Pero may nagtutulak sa kanyang sabihin yun sa lalaki. You want Kunot noong tanong ni Imus. I want a baby. Kaya niyang ibigay yun kung wala naman siya rito sa tabi ko? Biglang hininaan ni Flora ang kanyang boses. Ngunit tiningnan niyang maigi ang reaksyon ni Imus. Nakita ng dalaga kung paano nagulat ang lalaki sa sinabi niya. Hindi ka agad dito nakapagsalita. Totoong naiinis siya sa naging setup ng kasal nila ng kakilala ng daddy niya. But there is something in her head na nagsasabi na dapat siyang magkaroon ng anak sa asawa niya at aralin itong mahalin. Bakit parang nagulat ka sa sinabi ko? We're married and I want to have a child. A complete family. Paliwanag ni Flora. Umiwas ng tingin si Imus sa kanya. Sasabihin ko sa kanya ang gusto mo, attorney. I'm sure na maghahanapin ng paraan para makita ka at makasama. Ganun kayo kaklose ng asawa ko? Sandaling natahimik si Imus. Unti-unti itong tumango. Yes, close kami ng asawa mo. Okay. Sige na, bayaran mo ng mga pinamili ko. Pagkatapos dito mag-grocery tayo. Gusto ko muna sa penthouse ko tumuloy. Alam ba ng ama mo at asawa mo ang paglipat mo? Nagabit balikat si Flora. Sasabihin ko naman sa kanila, pero gusto ko muna mapag-isa ngayon. Hindi ka pa pwedeng lumipat, attorney. Your life is in danger. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Alam mo, napapansin kong napaka-overprotective mo. Kung di lang kita bodyguard, di isipin kong asawa kita. Pabirong ani Flora. Nag-iwas ng tingin si Imus kay Flora. Ayaw niyang makita nito ang tunay niyang emosyon. He cleared his throat before he speak. Ginagawa ko lang ang utos sa akin, Attorney Flora. Sorry. Mukha nga eh. One time mag-inuman tayo. Kilala mo naman ang asawa ko, hindi ba? Gusto ko makilala pa siya at ikwento mo siya sa akin, okay? Nakangiting sabi niya dito. Sure, yun lang pala eh. So mag-grocery pa ba tayo? Tanong ni Imus. Oo, pero mga chocolate na lang at chichirya. My treat, let's go. Hinawakan ni Flora ang kamay ni Imus. Saglit na natigilan ng lalaki. What are you waiting for? Let's go na. Nagpatianod na lang si Imus sa lahat ng gustong gawin ni Flora. Which one do you think is better?
This one with peanut butter or this one with cheese? Tanong ni Flora kay Imus. I love peanut butter. Ay, akala ko pa naman you love cheese. I'm allergic with peanut butter eh. On the second thought, mas masarap talaga ang cheese. Agad na sagot ni Imus. Nagningning naman kaagad ang mga mata ni Flora sa sinabi ni Imus. Thank you. Halika na, mamili pa tayo. I need soft drinks and beer in can too. Sabi ni Flora. No hard drink please. Paalala ni Imus kay Flora. Ay, bakit naman? Pinagbawal ng asawa mo. Nauutal na sagot ni Maximus. Wala naman siya eh. Nandito naman ako, attorney. Aha? Biglang napalingon si Flora kay Imus. Parang may kakaiba sa huli nitong sinabi. Umiwas ng paningin si Imus. Tumikim ito bago maling tumingin kay Flora. I mean, nandito ako para maging bantay mo. Utusin ang iyong asawa. Paliwanag ka agad ni Imus. Akala ko naman ibang meaning na. Tara na, tapos na ako mag-grocery. Okay, I will pay. No, ako na magbabayad. Malakas na napabuntong hininga si Imus sa palaging pagpupumilit ng babae. Iba talaga kapag mayaman at independent na babae. Parang hindi kailangan ng lalaking katuwang sa buhay. Gayunpaman ay mas lalong humahanga si Imus ng palihim sa asawa. Pasasaan ba't maipagtatapat din niya ang pagmamahal nito kay Flora? Fine. Maikli nitong sagot. That's good. Nakangiting pahayag ni Flora habang nakatitig kay Imus. Natulala na lang si Imus sa magandang mukha ni Flora. Hoy, natulala ka na sa kagandahan ko. Pero sorry ka na lang, kasal na kami ng boss mo. She said and smirked at him. Mahinang napaubo si Imus sa sinabi ni Flora. Let's go. Aya na lang ni Imus kay Flora para maitago ang kahihiyan. Mahinang natawa si Flora sa inasal ng kanyang bodyguard. Naging maayos ang 2 araw ni Flora kasama si Imus bilang bodyguard niya. Kahit na nga ba minsan ay napapansin niyang tahimik ito at tila ba malayo ang tingin. Akala niya ay magiging malamig ang pakikitungo nito palagi, pero bigla ay parang napanatag siya sa presensya ng lalaki. Nasa may beranda siya ng mansyon ngayon at umiinom ng gatas niya. Ay, nakakabagot naman ang walang ginagawa. Gusto ko na ulit bumalik sa trabaho ko. Nakapangalumbaba niyang wika habang nakatingin sa malawak na hardin. Hindi ka pa pwede magtrabaho hanggat hindi sinasabi ng asawa mo, attorney. Bigla na lang nagsalita si Imus sa likuran ni Flora. Umirap si Flora. Ganon? Bakit wala siya rito? Kakainis talaga ang lalaking yun. Siguro ang pangit-pangit niya kaya ayaw niya magpakita sa akin, no? It's about his work, attorney Flora. Hindi niya yung dapat pabayaan for your family's future. At paano ako? Okay lang na pabayaan niya? Is his work more important than my safety, Imus? It's not like that. Can you give him your trust? He's doing his best to protect you, para mailayo ka sa kapahamakan. Napatitig si Flora kay Imus. Parati nitong pinagtatanggol ng asawa niya kapag ganitong naiirita siya at nagre-reklamo. Kung makapagdepensa ka sa kanya, parang abogado ka niya. Pwede ka nang sumalang sa court dahil dyan. Siguradong marami kang mapapanalong kaso. Sarkastikong wika ni Flora sa lalaking kaharap. Marahas na napabuntong hininga si Imus. Ayaw nitong paghinalaan ito ni Flora. I'm just saying the truth, attorney. Nothing but the truth. Pagpapatuloy ni Flora sa sinasabi ni Imus. Kunot noo siyang tiningnan ni Imus. Mahinang natawa si Flora sa naging reaksyon ng lalaki. Joke lang naman yun pero hindi ka agad nito nakuha. Napakaseryoso talaga nitong tao. Mabibilang mang pagsasalita nito na natyaga niya sa loob ng 2 araw. Change topic. Ayoko nang pag-usapan ng lalaking iniwan ako sa ere. Duh, parang ako pa naghahabol sa kanya. Kainis. Do you love him? I mean, your husband? May alinlangan sa boses na tanong ni Imus. Kahit nagtataka ay hindi na pinansin ni Flora. I don't love him. Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Kahit sa kasal namin wala siya. Through phone call lang siya umaten. Malay ko ba ng itsura niya? Sabi lang ni Daddy, konti lang ang angkot ng edad namin. Bakit nagagalit ka ng ganyan sa hindi niya pagpapakita sa'yo? May rason naman siya, hindi ba? I don't know. Pero dahil siguro kasal na kami, kaya gusto ko siyang makita. Akala ko kasi pagkatapos namin ikasal ay siya mismo magpoprotekta sa akin. But I'm wrong. He's not here. Puro siya trabaho. Kasi nga may ginagawa siya upang proteksyonan ka. Saka pinadala naman niya ako sa'yo eh. Pero sana man lang sinabi niya sa akin, hindi ba? Dapat ipanaliwanag niya. Hindi yung nagmumukha akong tanga.
I'm sorry. Mahinang sambit ni Imus kay Flora. Nilingon siya ni Flora nang may nagtatanong ng mga mata. Why are you saying sorry? Hindi naman ikaw ang may kasalanan ang asawa ko. Sandaling natahimik si Imus. Tayo na, hindi ba't may interview ka ngayon? Kapag huwa'y paalala ni Imus sa kanya. Yeah, sige, maghahanda na ako. Hintayin mo na lang ako sa kotse. Isang formal attire ang suot ni Flora. Nagsuot din siya ng contact lens. Pagkatapos na mag-ayos ay bumaba na siya. Naghihintay sa kanya si Imus sa sasakyan. Ito ang sasama sa kanya sa kanyang interview. Napatitig si Maximus sa kagandahang angkin ng kanyang asawa. She's very beautiful with her attire. Simple yet elegant. Hey, nakatulala ka na dyan. Natatawang pukaw ni Flora sa kanya. Nag-iwas naman ng tingin si Imus. Ayaw niyang ipahalata na sabik na siyang mayakap at mahagkan ng asawa. May mission siyang dapat tapusin at iyon ang kailangan niyang unahin. Marami siyang tauhan na kumikilos para sa kanya at sa gabi ay palihim siyang lumalabas para hanapin ng mga sindikatong nananakot kay Flora. Kapag naipakulong na niya ang 4 na lider ng sindikato ay magre-resign na si Flora sa pagiging isang abogado. Tumikim si Imus at nag-iwas ulit ng tingin. Nagagandahan lang ako sa iyo, attorney. Honest na pahayag ni Imus. Pinamulahan naman ng mukha si Flora dahil sa simpleng papuri sa kanya ni Imus. Talaga? Maganda ako? Of course, maganda ka. Ang daming lalaki nagkakagusto sa'yo nang hindi mo alam. Makahulog ang wika ni Imus. Sa tingin mo, magugustuhan ako ng asawa ko? Siyempre, gago lang siguro siya kung hindi niya makita ang ganda mo. Mahinang natawa si Flora sa sinabi ni Imus. Thank you. Kahit papaanan papagaan mo ang aking pakiramdam. Tayo na? Nakangiting wika ni Flora at ipinulupot niya ang kanyang kamay sa braso ni Imus. Sandaling natigilan ng lalaki, ngunit kalaunan ay nagpatangay na ito. Nang mga sumunod na araw ay nagsuggest ang daddy ni Flora na magpatawag ng press conference para sa mga death threat na natatanggap niya at sa mga umiikot na balita na nagtatago na siya dahil sa takot. Ang daming reporters ang nasa loob ng conference hall na pagmamayari ng kanilang pamilya. Taas noong naglakad si Flora sa mini stage at umupo sa nasa gitnang silya. Seryoso ang kanyang muka habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Lumingon siya sa kanyang likuran upang makita si Imus, ngunit bigo siyang makita ang lalaki. Sinigurado naman ng kanyang ama at asawa na magiging safe siya sa press conference na yun. Hello everyone! Thank you at nakapunta kayo ngayon sa press conference na pinatawag ko. Panimula ni Flora. Isa-isa niya munang tiningnan ng mga reporters sa harapan niya. Ang mga tanong niyo ay sasagutin ko ngayon. Bawal ang below the belt na tanong. I can sue you if you break the rules, okay? Don't spread the false rumors. Always spread the truth. Nagbulungan ng ibang reporters pero hindi na yun binigyan pa ng pansin ni Flora. Attorney Gonzales, totoo ba mga death threats sa inyo? O gawa-gawa niyo lamang yun? Tanong ng isang lalaking reporter. The death threats are true. And to your second question, may matinubang tao ang tatakutin ng kanyang sarili? For what? Wala akong mahihita kapag ginawa ko yun. Malamig na sagot ni Flora. Attorney, is it true na nagtatago ka na dahil sa takot sa mga death threats sa'yo? Tanong ng isang babaeng reporter. I'm not hiding because I'm afraid of the death threats. I'm just having my vacation now after my victory. May rumors po na nagsasabing ikinasal ka na, attorney. It's a private question. I will answer your questions if it's related to my profession. Blanko ang mga mata na sagot ni Flora. Marami pang mga tanong ang mga reporter at isa-isa yung sinagot ni Flora. Matimusay namang natapos ang press conference niya. Habang si Maximus naman ay nasa kabilang building at nagmamasin. Kailangan niyang masiguro ang kaligtasan ni Flora. Mabuti na lang at walang kalaban ng nakalusot sa head security nila. Nakasakay na si Flora ng sasakyan at maraming bodyguard ang nakasunod. Nang masigurong okay na ang asawa, ay inayos na ni Maximus ang kanyang gamit at tinungo ang office ng ama ni Flora. Pagpasok pa lang niya sa office ng Ginoo, ay agad na napunit ang isang ngiti sa labi nito. Iho, halika, maupo ka. Aya agad ni Mr. Gonzales kay Maximus. Umupo naman si Maximus kaharap ni Mr. Gonzales. Dad, may mga nakalap na akong evidence sa 2 leader ng sindikato. I need your help to arrest them. Bukod kay Flora, may makakakilala ka namang magagaling na abogado, hindi ba? Pahayag ka agad ni Maximus sa kanyang biyanan. Magaling. Ako nang bahala sa abogadong kahawak sa kaso nila. Marami akong kumpanyero na mahuhusay at batikan na.
Nihanda mo na ba mga pulis at sundalo na dadakip sa kanila? Yes, Dad. Nakahanda na ang lahat. Magaling. Kayo ng anak ko, maayos ba ang pakikitungo niyo sa isa't isa? Seryosong tanong ni Mr. Gonzales kay Maximus. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Maximus bago sinagot ang biyanan. Well, parati niyang tinatanong kung nasa ang asawa niya. I think galit na siya sa akin. Malungkot na wika ni Maximus. Huwag ka mag-alala. Kapag natapos na ang misyon nating to, ay pwede mo nang makasama ang anak ko. I know, nasasabi ka na sa kanya. Konting tiis na lang, Max. Konting tiis na lang. Yeah, kailangan kong tapusin ang misyon na to para mailayo na siya sa kapahamakan. I want her safety, Dad. You always makes me proud, Max. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo para pakasalan ng anak ko. Maraming salamat, Dad. Alis na po ako. Baka hanapin ako ng asawa ko. O sige, mag-iingat ka. Ihalik mo na lang ako sa asawa mo. Pilyong ngiti ni Mr. Gonzales kay Imus nang initian lang ng huli. Nagbalik na si Maximus sa kinaroroonan ni Flora. Kinabukasan ay nagyayang mag-beach si Flora kasama si Imus. Feeling niya kasi ay kailangan niya talaga ng bakasyon at fresh air. Pinuntahan ni Flora sa kusina si Imus. Good morning, Imus. Gusto ko sanang ipaalam sa'yo na plano ko mag-beach kasama ka. Imporma ni Flora sa lalaki. Bawal kang lumabas. Malambig na naman ang boses ni Imus. But why? Gusto kong magsaya. Kaya nga isinasama rin kita para may tagabantay ako. Pwede ka mag-swimming dito sa loob ng mansyon niyo, attorney. Kung ayaw mong sumama, ay diwag. Magbibitch ako mag-isa. Sinasama na nga ayaw pa. Sigaw ni Flora sa lalaki. I said no. Pagalit na sigaw ni Imus kay Flora. Sandaling natigilan si Flora sa pagsigaw sa kanya ni Imus. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Mas lalong nagrebelde ang kalooban ni Flora. Huwag mo akong sigawan. You don't have a right to yell at me. Hindi kita asawa. Bodyguard lang kita. Pero kung umasta ka parang ikaw ang asawa ko. Madiin na wika ni Flora sabay talikod sa lalaki. Hindi pa siya nakakailang hakbang nang hilahin ni Imus ang kanyang kamay at yakapin siya nito ng mahigpit. Para namang naistatwa si Flora sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Parang may kuryente na dumaloy sa bawat himaymay ng pagkatao ni Flora nang magdikit ng kanilang mga balat. I'm sorry kung nasigawan kita. Gusto ko lang namang makinig ka sa akin eh. This is for your own good. Binilin ka sa akin ng asawa mo. You are my obligation. Masuyong wika ni Imus kay Flora habang marahang hinahaplos ang buhok niya. Gusto ko lang namang mag-unwind. Nakahinga ako ngayon sa trabaho ko kaya gusto kong bumawi sa sarili ko. Gusto kong kahit papaano ay mawala ang takot at agam-agam sa puso ko. Alam mo bang natatakot ako? I'm scared that something might happen to me. Na baka mamaya, bukas o sa susunod na buwan wala na ako. At least na-enjoy ko man lang ang buhay ko if ever na magtagumpay ang gustong pumatay sa akin. Emosyonal na sabi ni Flora. Malapit na siyang maiyak. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ang bilis niyang maging emosyonal sa harapan ng lalaki. Shh! Okay, mag-beach tayo kagaya ng gusto mo. Pero sa isang private resort tayo. Ayoko sa public place. I want you to be safe, Flora. Salamat, Imus. Thank you dahil nandyan ka. How I wish na kagaya mo sana ang asawa ko. I wish to. Pero malapit naman kayo sa isa't isa, hindi ba? Yes, very close. May Q&A tayo kapag nandun na tayo sa resort. Kahit man lang sa mga kwento mo ay makilala ko siya. Nakangiti ng wika ni Flora. Sure, lahat ng mga tanong mo ay sasagutin ko. Salamat. Sige na, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Ikaw na rin na maghanap ng beach resort na pupuntahan natin. Nagpaalam na si Flora na mag-aayos na rin ang kanyang mga gamit. Si Maximus na nga ang nag-book ng beach resort na pupuntahan nila ni Flora. Mabuti na lang at marami siyang koneksyon, kaya naman ay agad siyang nakahanap ng isang private resort para sa kanila ng asawa. Mabilis naman silang nakapunta sa resort gamit ang private chopper ni Maximus. Wow, ang ganda naman dito! Masayang bulalas ni Flora sabay libot ng paningin sa buong paligid. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ni Imus sa kanya. Yup, ang linaw ng dagat. Ang sarap mag-swimming. Mabuti na lang at nakapagdala ako ng tupis ko. Huwag mong isuot ang tupis mo. Madiin na pagkakasabi ni Imus kay Flora. What? Bish to, Imus. Anong balak mo ipasuot sa akin habang nagsiswimming ako? Duster? Pajama? Basta, bawal ka magtupi sabi ng asawa mo. Please follow his order. Umiigting ang panga nitong wika.
Napasunod na lang si Flora sa lalaking parang may buwa ng regla at nagsusungit na naman. Pagpasok nilang dalawa sa isang cottage ay muling namangha si Flora sa ganda ng interior design sa loob nito. Medyo nawala muna sa isipan niya ang pagsusungit ni Imus. "Where's your two-piece?" Malamig na tanong ni Imus kay Flora. "Nasa bag ko." "Oh wait, anong ginagawa mo?" Pasigaw na tanong ni Flora nang ilabas ni Imus ang mga gamit niya mula sa loob ng kanyang bag. Isa-isang inilabas ng lalaki ang kanyang mga damit. Nang makita ang 3 pares na two-piece ay agad na sinira ni Imus sa mga yon. Laglag ang panga at nanlalaki ang mga mata niyang tiningnan si Imus. "What the hell are you doing, Imus?" "No two-piece, no sexy dresses. That's an order." "What? You can't dictate me, you brute." "Ako ang masusunod sa mga dapat mong suotin. Maraming mga kalalakihan sa labas and I'm sure na pagpipiestahan nila ang katawan mo." Mariing paliwanag ni Imus. "I don't care kung pagpiestahan nila ang katawan ko, as long as hindi nila ako binabastos ng harapan. Depensa naman ni Flora." "I don't care. Mas gugustuhin ko pang isuot mo na lang ang mga damit ko." "Wala akong pakialam dyan sa mga damit mo. Suotin mo sila at isusuot ko ang mga damit na gusto ko." "Then try it. Kapag nagsuot ka ng mga sexing damit, I will kiss you, attorney." Nagahamon na wika ni Imus kay Flora. Matapang namang sinalubong ng babae ang mga mata ni Imus. "Sige, subukan mo at isusumbong kita sa asawa ko." Matapang namang pahayag ni Flora. Sumilay ang isang ngiti sa labi ni Imus. "Eh di magsumbong ka. I don't care. Basta bawal ka magsuot ng sexy na damit sa labas ng cottage na to." Dahil sa inis ni Flora ay sinipa niya ang pagkalalaki ni Imus. What the Malakas na daing ni Imus habang hawak-hawak ang napuruhang pagkalalaki. "Puti nga sa'yo, pervert bodyguard." Nakangising sabi ni Flora sabay irap sa lalaki at tuluyan na pumasok sa loob ng silid niya. Walang nagawa si Flora nang hindi siya payagang lumabas ni Imus nang hindi nagpapalit ng damit. Kaya napili na lang niyang isuot ang isang summer dress na hanggang bukong-buko niya ang haba at sleeveless yun. Nagsuot ng sombrero at sunglasses si Flora. Mainit ang sikat ng araw sa labas. "Okay na ba tong damit ko?" Naiinis na tanong ni Flora kay Imus. "Much better. Let's go." Aya na nito. Inalalayan pa ni Imus si Flora paglabas ng cottage. Kahit private ang resort ay may mga ilan-ngilan pa ring bakasyonista. Habang naglalakad sila ni Imus ay panay ang sulyap sa kanya ng mga dayuhang kalalakihan. Napasinghap na lang si Flora nang hapitin siya ni Imus sa kanyang bewang. "See them? Kahit na nga ganyan ang suot mo hindi nakaligtas sa paningin nila ang kagandahan mo. Dapat yata sa cottage na lang tayo kumain eh." Nakasimangot na reklamo ni Imus. "Hoy Imus nagpunta ako rito para mag-enjoy, hindi yung ikukulong mo ko." "Bakit kasi ang ganda mo?" Halos pabulong na wika ni Imus na dinig na dinig naman ni Flora. "Hindi ko kasalanan kung bakit isinilang ako maganda." "Yabang Humble pa ako sa lagay na yan." Pabirong wika ni Flora. Sa isang seafood restaurant sila kumain ni Imus. Mas lalong napasimangot si Imus nang makitang halos kalalakihin ang nasa loob ng seafood restaurant na yon. Kung hindi lang dahil kay Flora ay baka isa-isa nang natumba ang mga kalalakihan na nakatitig sa asawa nito. Nag-order na sila ng pagkain. "Excited na akong kumain ng seafood. Matagal-tagal na pala akong walang pakialam sa pagkain. Ngayon lang. Mukhang tama talaga si Dad na pagbakasyonin muna ako sa trabaho." Kwento ni Flora sa kanya. Ngunit wala sa sinasabi ni Flora ang isipan ni Imus, kundi nasa mga lalaking pasulyap-sulyap sa asawa. Hindi ito nakatiis at tumayo. Hinarap ni Imus sa mga kalalakihang panay ang sulyap sa asawa. Naniningkit ang mga mata nito at umiigting ang panga. "If you keep staring at her, I will file a case against all of you here. Understand?" Malakas na pahayag ni Imus sa mga kalalakihang napapansin nitong panay ang tingin kay Flora. Lahat ng nandoon sa loob ay napasinghap, pero mas lamang ang pagsinghap ni Flora dahil sa sinabi ng lalaki. Nahihiya siya sa ginawa ni Imus. "Imus, hoy, anong ginagawa mo?" Nahihiya ang tawag ni Flora sa lalaki, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Napasapon na lang siya sa kanyang noo. Nang walang makuhang reaksyon mula sa mga kumakain sa restaurant ay umupo na si Imus. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. "Ano bang ginagawa mo, Imus? Wala kang maikakaso sa taong nakatingin lang sa akin. Pinalampas mo na lang sana." Pabulong na sitan ni Flora kay Imus. "I can make it possible. Kanina pa ako naiinis sa pasulyap-sulyap nila sa'yo." "Sana nga hinayaan mo na lang. Wala naman silang ginawa maliban sa pagsulyap sa akin eh." I am
Oh, nothing. Hindi maintindihan ni Flora ang kinikilos ni Imus. You are what? Alam mo, napapansin kong overprotective ka na sa akin at medyo nagiging possessive ka na rin. Sabihin mo nga, may gusto ka na ba sa akin, Imus? Diretsong tanong ni Flora dito. Hindi niya inaalis ang tingin sa gwapo nitong muka. Nag-iwas ng tingin si Imus kay Flora. Paano kung sabihin ko may gusto na nga ako sa'yo? Anong gagawin mo, attorney? You can. Alam mo namang asawa ko ng among pinagsisilbihan mo. How could you say that? Hindi makapaniwalang tanong ni Flora sa lalaki. Marahas na bumuga ng hangin si Imus. You can't blame me na magustuhan ka. You're beyond perfect, Flora. Sinserong sabi ni Imus. Nag-iwas naman ng tingin si Flora sa lalaki. Kalimutan mo nang tinanong ko sa'yo, Imus. I will pretend na hindi mo ako gusto. Sinabi ko lang na gusto kita. Wala naman akong balak na agawin ka sa asawa mo. Hindi na nagsalita pa si Flora. Nang dumating ang kanilang pagkain ay tahimik ang dalawa na kumain. Dumaan ng 2 araw ay pilit na iniiwasan ni Flora si Imus. Kahit hindi pa niya nakikita ang asawa niya, ay malaki pa rin ang respeto niya sa kasal nila. She's a lawyer, at ayaw niyang siya ang lumabag sa mga batas na pinaglalaban niya. Napansin naman ni Imus ang pag-iwas sa kanya ni Flora, kaya isang gabi ay hindi na ito nakatiis at pinuntahan nito si Flora sa silid. Nagulat pa silang pareho nang makita ang isa't isa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Flora sa lalaki. Napalunok si Imus. Hindi na nito kaya pang magpigil. Kaya naman isinara nito ang pinto ng silid ni Flora. Mabilis nitong nilapitan ng babae at sinunggaban kaagad ng isang nag-aalab na halik. Nagulat si Flora sa ginawang kapangahasan ni Imus. Ngunit bigla na lamang nag-init ang kanyang katawan dahil sa sibling pagkakadait ng kanilang mga katawan at labi. Nawala sa isipan ni Flora ang asawa. Ang tanging nasa isipan niya ngayon ay ang pinapalasap ni Imus sa kanya. I want you. Hinihingal na pahayag ni Imus kay Flora. Walang namutawing salita sa bibig ni Flora. Isang tango lamang ang isinagot niya rito. Muling nagtagpo ang kanilang labi. Nilipad na ang lahat ng pag-aalala at pangamba sa puso ni Flora. Nang gabing yun ay isinuko niya ang kanyang pagkababae kay Imus. Nang magising si Flora ay masakit ang buo niyang katawan. At nang maalala ang nangyari sa kanila ng kanyang bodyguard, ay agad na nakaramdam ng guilt si Flora para sa kanyang asawa. Nagtaka pa siya sa kanyang sarili nang hindi makadama ng pagsisisi sa nangyari sa kanila ni Imus. Dahil sa litong-lito si Flora sa kanyang nararamdaman, ay pinili niyang layuan si Imus. Bumalik na sila sa Manila na walang imikan. Nag-o-open ng topic si Imus, ngunit agad din yung isinasara ni Flora. Ayaw na niyang mas magkasala pa sa kanyang asawa. Pagdating sa Manila ay pinagpatuloy ni Flora ang pag-iwas sa lalaki. Isang umaga habang nasa kusina at nagtitimpla ng gatas ay pumasok si Imus. Flora, iniiwasan mo ba ako? Mahinang tanong ni Imus kay Flora. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tiningnan ng lalaki. Obvious naman, hindi ba? We already committed a sin, Imus. May asawa na ako, and yet I give my virginity to you, na dapat sa asawa ko ibibigay sana. I know na may kasalanan din ako. Hindi ako lasing o ano paman. Ginusto ko rin na nangyari sa atin, but I felt guilty. Kaya sana makonsensya ka rin. My husband is your friend. We both hurt him. Hanggat maaari ay iwasan na natin ang isa't isa. Isa akong abogado pero lumabag sa isang batas ng mag-asawa. Please iwasan mo na ako. Hanggat maaari mag-resign ka na rin. May pinalidad sa boses na wika ni Flora bago tinalikuran si Imus. Akala ni Flora ay lulubayan na siya ni Imus. Ngunit doon siya nagkakamali. Araw-araw ay binibigyan siya ng lalaki ng iba't ibang klase ng bulaklak. Minsan ay chocolate or cakes. Hindi alam ni Flora kung maiinis o kikiligin dahil sa mga pinaggagawa nito. Noong una ay panay pa ang tanggi niya sa mga binibigay nito, ngunit dahil sa kakulitan nito ay hinahayaan na niya. Isang gabi, hinaranan ni Imus si Flora. Flora, inaamin kong mahal na kita. Wala akong balak na agawin ka sa asawa mo. At nagpapasalamat ako dahil hindi mo pala siya kayang lokohin. You're not just a loyal wife, Flora. You're a perfect wife for him. Sana lang ay mapatawad mo ko sa ginawa ko sa'yo. Ang isipin mo na lang ay mahal na mahal kita. At alam kong malaki rin ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Sooner or later ay makikilala mo na siya. And please, don't get mad at him. He has a reason kung bakit niya ginagawa ang mga nagawa niya. Always remember that I love you. Pagkatapos yung sabihin ni Imus ay umalis na ito. Gustong pigilan ni Flora ang lalaki ngunit mas nanaig sa kanyang puso ang tama. Maling makipagrelasyon siya. Lalo na't may asawa na siyang tao. Kahit masakit ay pipiliin niya ang tama.
Kahit may pawang na sa puso niya si Imus, ay mananatili siya sa kanyang asawa. Hindi makatulog si Flora ng gabing yon. Iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni Imus sa kanya. Dahil hindi dalawin ng antok at nauuhaw na rin siya, ay naisipan niyang bumaba para uminom ng tubig. Papasok na si Flora sa kusina nang makarinig siya ng mga boses na nagmumula sa loob ng kusina. Nabosesan niya ang kanyang ama at si Imus na nag-uusap. Hindi pa ba naghihinala ang anak ko tungkol sa katauhan mo? Dinig niyang tanong ni Mr. Gonzales kay Imus. Hindi pa naman. Medyo may konting tampuhan lang po kami. We need to be careful. Kailangang hindi malaman ng anak ko na tayo ang may pakana sa death threat niya at pagkakaambush sa kanya. Namilog ang mga mata ni Flora dahil sa narinig niya mula sa kanyang ama. Yeah, I will. At hindi pa rin naman siya naghihinala na ako talaga ang asawa niya. Kailangan ko munang iwasan siya dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko may tatago ang katotohanan sa kanya. Basta kailangan masunod ang ating plano. Kapag nangyari yun at nagtagumpay tayo, ay mapapasayo na ng buong anak ko at magre-resign na rin siya sa pagiging abogado at pamamahalaan ng aming kumpanya. I hope na maitago natin ang katotohanan sa kanya hanggang sa matapos ang ating misyon. May pag-aalala sa boses na wika ni Imus. Manalig ka lang, iho. Nawala na ang naramdamang pagkauhaw ni Flora. Lumukob ang galit at pagkamuhi sa kanyang puso. Mabilis siyang umakyat sa itaas at pumasok sa silid niya. All this time may pinlano lang pala nila ang lahat. Napuno ng takot at pangamba ang puso ko para sa kaligtasan ko. Ngunit hindi pala yung totoo. How could you, Dad? How could you do this to me? Mahinang wika ni Flora habang nag-aayos ng kanyang gamit. She decided to leave. Ayaw niyang maging isang puppet ng kanyang ama. At ni Imus o Maximus pala. May karapatan siyang mabuhay sa paraan na gusto niya. Isang backpack lang ang dala ni Flora. Iniwan niya ang kanyang cellphone at tanging pera lang ang dala niya para mabuhay sa pupuntahan niyang lugar. Dahil gabi na ay mabilis lang na nakalabas ng mansyon si Flora. Nag-book na siya ng taxi kaya hinintay na lang niya yun sa labas ng kanilang mansyon. Hindi naman nagtagal ang paghihintay ni Flora at mabilis na dumating ang taxi na pinabook niya. Nagpahatid siya sa pier ng barko. May isa siyang kakilala sa isang tagong isla. Siguradong hindi siya mahahanap doon ng kanyang ama o kahit ni Maximus. Habang sa mansyon ng Gonzales ay nagkakagulo ang lahat dahil sa pagkawala ni Flora. Damn it! Sino bang bantay kagabi? Bakit walang nakapansin man lang sa paglabas ng asawa ko? Galit na tanong ni Maximus sa kanyang mga tauhan. Boss, baka sumali si Ma'am Flora kaya hindi namin siya napansin. Paliwanag ng isa sa nagbabantay sa gate ng gabing umalis si Flora. Kaya nga nagbabantay kayo, hindi ba? Ang tatangan yung lahat. Umalis kayo sa harapan ko bago ko pa kayo lahat maisipang sibakin. Galit na sigaw ni Maximus sa mga tauhan niya. Napahilamos siya sa kanyang muka. Hindi man lang dinala ni Flora ang kanyang cellphone. Hindi kaya may kumidnap sa anak ko? Tanong ni Mr. Gonzales kay Maximus. I don't know, Dad. May possibility rin na gano'n ang nangyari. Pero 3 na ang nahuli nating leader ng sindikato. At ang isa naman ay unti-unti nang napuputol ng galamay. Kaya sa tingin ko, hindi kinidnap ang asawa ko. I need to check the CCTV camera footage here, Dad. Pwede niyo bang ipakita sa akin ng kuha kagabi? Seryosang pakiusap ni Maximus kay Mr. Gonzales. Sige, iyo. Tingnan mo ang CCTV footage at baka may makita kang kahinahinala. Mabilis na pagpayag ni Mr. Gonzales. Tiningnan nga ni Maximus ang CCTV camera footage at halos mapamura ang lalaki nang makitang narinig ni Flora ang pinag-uusapan nila ng kanyang biyanang lalaki. God, she already know about her plan. Sigurado akong hindi na ako mapapatawad pa ni Flora. Problemadong pahayag ni Maximus. Iho, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tapusin na muna natin ang labang to para maipaliwanag mo sa anak ko kung bakit natin ginawa yun sa kanya. Matalinong babae ang anak ko, Max. Kaya alam ko maiintindihan ka niya. Pagpapalakas ng loob ni Mr. Gonzales kay Imus. Sana nga, Dad. Sana nga. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting pinabagsak ni Maximus ang huling leader ng sindikato. Dahil nahuli na ang 3 at nakulong na ang isa pang nahuhuli sa listahan. Mabibilis ang mga tauhan ni Maximus. At dahil naging scout ranger siya, ay mabilis sa kanyang mahingi ang tulong ng gobyerno upang madakip ang lahat ng leader ng sindikato sa kasong hawak ni Flora. Sundalo at pulis ang dumakip sa mga leader ng sindikato. Lahat ng ebidensyang nakalap nila ay kanilang tinipon. Nagtago rin sila ng kopya sa hard drive. 3 araw lang ang nakalipas natapos nila ang misyon. Dad, handa ka na ba? Tanong ni Maximus sa ama ng kanyang asawa. Nakiusap ito sa judge na ito ang magsasakdal sa 4 na leader ng sindikato.
Dahil ang mga ito rin ang walang awang pumaslang sa asawa ni Mr. Gonzales. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam si Flora sa lahat. Malakas na bumuga ng hangin si Attorney Fausto Gonzales at tiningnan si Maximus. Handa na ako. Dapat noon ko pa ito ginawa. Good luck, Dad. Isipin niyong nandito ako palagi para sa inyo. Sana lang ay makita ako ng anak ko habang ibinibigay ang hostisyong para sa kanyang ina. May lungkot sa boses na wika ni Attorney Gonzales. Huwag kayong mag-alala, Dad, dahil i-video ko kayo habang nasa loob ng korte. Humingi na ako ng pahintulot na may document ang hearing na to. Nakangiting wika ni Maximus sa biyanan. Thank you, Iho. Hindi mo ako binigo. Tinapik-tapik pa ni Mr. Gonzales ang balikat ni Imus. Hindi nagtagal ay naisakdal nga sa habang buhay na pagkakabilanggo ang 4 na leader ng sindikato. Nagdiwang naman ang lahat sa pagkakapanalo ni Mr. Gonzales. Masaya si Maximus, ngunit alam niyang may kulang pa rin, ang kanyang asawa. Kaya naman mabilis niyang pinahanap ang asawa. Lahat ng kanyang koneksyon ay ginamit niya para makita si Flora, ngunit bigo siya. Sa kabilang dako ay bigla na lang nangasim ang sikmura ni Flora. Mabilis siyang nagtungo sa banyo para sumuka. Puro laway lang ang isinuka niya. Hinang-hina siyang napaupo sa toilet bowl. Naghilamos siya bago lumabas ng inuuko pang silid. Agad siyang nakita ni Rene. Uy, ayos ka lang ba? Bakit parang ang putla mo yata? Tanong ni Rene sa kanya. Ewan ko ba? Halos 3 araw ko nang napapansin ang pagsusuka ko tuwing umaga. Wala naman ako na isusuka. Palagi ring masakit ang ulo ko. Pagkakwento ni Flora sa kaibigan, agad namang nanlaki ang mga mata ni Rene. Flora, dinatnan ka na ba? Kinakabahang tanong ni Rene sa kanya. Biglang napaisip si Flora. Dahil sa dami ng iniisip ay hindi na niya napansin na hindi pa siya dinadatnan. Hindi pa. Bakit? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Ano bakit? Posibleng buntis ka? Halos pasigaw na wika ni Rene sa kaibigan. Gulat na gulat naman si Flora habang tinitingnan ng kaibigan. Ako? Buntis? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Itinuro pa niya ang kanyang sarili. Oo. Teka, may nangyari na ba sa inyo ng asawa mo? Nagkita na kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Rene sa kanya. Hindi kasi ikinuwento ni Flora ang nangyari sa kanya sa Maynila. Ang sabi niya lang ay kailangan niya ng peace of mind. Bumuga ng hangin si Flora at sinimulang ikwento kay Rene ang totoong dahilan niya kung bakit siya nandito sa isla. Pagkatapos magkwento ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Rene sa kaibigan. Give him a chance to explain, Flora. Sa korte nga ay hinahayaan ng mga nasasakdal na ipaliwanag ang kanilang side sa korte kung bakit nila ginawa ang kanilang mga nagawa. Payo ni Rene kay Flora. Hindi ko alam, Rene. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang bigyan siya ng pagkakataon. He lied to me. Ginawa nila akong tanga ni Dad. Buong akala ko'y nagkasala ako sa asawa ko. Yun pala naman, si Imus at Maximus sa iisa lamang. Mahal mo na ba siya? Hindi ka naman siguro bibigay kung hindi mo siya mahal, hindi ba? Sandaling natahimik si Flora sa tanong ng kaibigan. Kinaba niya ang sarili kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman niya para kay Maximus. Nang malaman ng kasagutan ay napatango-tango siya kay Rene bilang sagot. Oo, mahal ko na siya. Minahal ko siya bilang Imus at minahal ko rin siya kung sino siya, Rene. Then be happy. Huwag puro sakit ang isipin mo. Bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong maging maligaya sa piling ng iyong asawa, Flora. Kahit ngayon lang, huwag mong pagkaitan ng kaligayahan ng sarili mo. Napatitig si Flora sa kaibigan. May parte sa puso niyang dapat pagbigyan ng sariling lumigaya. Pero hindi kaya ng pride niya. Ayaw niyang bumalik sa kanila. Kung mahahanap niya ako ay baka may pag-asa siyang mapatawad ko. Malamig na wika ni Flora at muling bumalik sa silid niya. Isang buwan ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nakita ni Maximus ang asawa. Niwala siyang lead kung nasaan ito ngayon. Dahil sa lalim ng pag-iisip, ay nagulat siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Unregistered number ang nakalagay. Biglang kinabahan si Maximus. Umaasa siyang ang asawa nga niya ang tumatawag sa kanya. Mabilis na sinagot ni Maximus ang tawag. Hello? Nanginginig ang boses niyang sagot sa tumawag sa kanya. Hi, si Maximus ba to? Tanong ng nasa kabilang linya. Laglag ang balikat ni Maximus nang hindi mabosesa ng asawa. Yes, sino to? Ako si Rene, kaibigan ako ni Flora. Talaga? Alam mo ba kung nasan siya? Nagkukumahog na tanong ni Maximus sa kausap. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Well, bago ko sagutin ang tanong mo,
tatanungin muna kita. Mahal mo ba si Flora? Seryosong tanong ni Rene kay Maximus. Mahal ko siya higit pa sa buhay ko. Kung ganun, sunduin mo siya rito sa amin. Baka sakaling sumama siya sa'yo kapag nakita ka niya. Sikreto lamang ang pagtawag ko sa'yo. Nakita ko lang sa gamit niya ang number mo, kaya naisipan kong tawagan ka. Ayaw niya kasi talagang umuwi na yan eh. Malaki ang tampo niya sa inyo ni Tito Fausto. Please send me the address, Rene. I will owe you this big time. I will. Just wait for my text after our conversation. Good luck. I hope na this time ay hindi mo nasasaktan pa ang kaibigan ko. I won't. I promise. Pangako ni Maximus. Para siyang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at may kaibigan ng asawa niya na concern dito. Nang mabasa ang address kung nasaan ang kanyang asawa ay nang madali na siyang nagtungo roon. Ginamit niya ang private chopper para marating agad ang isla. Excited na siyang makita ang asawa. Habang papalapit siya ng papalapit sa address, ay palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Halos patakbong tinungo ni Maximus ang bahay ng kaibigan ni Flora na si Rene. Iniisip niya ang mga sasabihin sa mahal niya at kung paano ito makukumbinsing sumama na pabalik sa Maynila. Lumabas si Flora sa bahay. Gusto niyang maglakad-lakad muna. Hindi pa naman malaki ang kanyang tiyan kaya ayos lang na maglakad-lakad siya. Napalingon si Flora sa taong tumatakbo papalapit sa bahay ng kaibigan niya. Nang mapagsino ang lalaking papalapit sa kanila, ay biglang bumilis ang pintig ng puso ni Flora. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa muling pagtatagpo ng landas nila ni Imus. Flora! Hinihingal na tawag ni Maximus sa asawa. Imus, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Flora sa asawa. Imbis na sagutin ay bigla na lang siyang niyakap ni Imus. Dahil sa gulat ay hindi ka agad nakapag-react si Flora. I missed you, wife. I badly and crazily missed you. Parang hirap na hirap nitong wika. Hinawakan nito ang pisngi ni Flora at pinakatitigan na para bang hindi makapaniwala na nakikita nito ang asawa. Hinalikan nito ang buong mukha ni Flora. Mahal na mahal kita, Flora. Mahal na mahal. Umuwi na tayo. He confessed. Teka lang, paano mo nalaman na nandito ako? Dahil sa pagmamahal, Flora. Kaya kong hanapin ka kahit saan ang sulok ng mundo. Ganun kita kamahal. Marahas na bumutong hininga si Flora. I don't believe you. You lied to me. Magpapaliwanag ako, wife. Please give me a chance to explain. Fine. Pagbibigyan kita. I will let you explain your side at pagkatapos, liligawan mo muna ako dito sa isla. Kapag nakapasa ka, sasama na ako pabalik sa'yo. Pahayag ni Flora sa asawa. Deal. Kahit anong ipagawa mo'y gagawin ko, wife. Good. Tayo na sa loob at mag-usap tayo. Dinala ni Flora si Imus sa loob ng kanyang silid. Pareho na silang nakaupo sa gilid ng kama. Start explaining yourself. Wika ni Flora. Well, nakiusap ang daddy mo sa akin. Gusto niyang proteksyonan kita at dapat kasal tayong dalawa. Pumayag ako dahil matagal na kitang mahal. Ewan ko lang kung naaalala mo pang nangyari noon. Nasa training pa lang ako ng pagiging scout ranger nang mabaril ako. Tapos tinulungan mo ako at ginamot. That day, nabihag mo na ang puso ko. Minahal na kita. Kaya lumapit ako sa iyong ama. Nakipagkaibigan para kahit papaano ay may impormasyon ako tungkol sa'yo. Hanggang sa sinabi ng daddy mo na alam niya kung anong intensyon ko sa'yo. Hindi ko ikinailan na mahal kita, Flora. Handa akong patunayan yun sa'yo. Hinintay kita ng matagal. Kaya nang lumapit si Dad sa akin para tulungan siya ay pumayag kagad ako. I want to protect you. Gusto ni Dad na akong gumalaw para mapakulong ang 4 na leader ng sindikato na kinakalaban mo. At dahil nasa panganib ang buhay mo, dapat hindi nila malaman na nagpakasal ka sa isang dating sniper at scout ranger na kagaya ko. At para walang maghinala ay hindi ako nagpakita sa kasal natin. At umakto akong bodyguard mo. Habang kami ng daddy mo ay gumagalaw para mapatumba ang mga leader ng sindikato. And your dad made it. Naipakulong na niya ang mga leader ng sindikato at nabigyan na niya ng hustisya ang pagkawala ng iyong ina. Habang hindi ka pa bumabalik, si Dad nang humawak sa kaso ng mga natitirang sindikato. Mahabang paliwanag ni Maximus kay Flora. Nang rumihistro sa isipan ni Flora ang lahat ng sinabi ni Maximus, ay bigla na lang siyang umiyak. Lahat ng ginawa ng kanyang ama at asawa ay para sa kanya. Para sa kanyang kapakanan kahit pamalagay ang buhay ng mga ito sa alanganin. Niyakap lang siya na mahigpit ni Imus. I am sorry. Sana sinabi niyang na maagang dahilan niyo. Nagilty pa ako dahil akala ko nagkasala ako sa asawa ko. Walang yaka, naisahan mo ako. Umiiyak na wika ni Flora. Mahinang natawa si Maximus sa sinabi niya. Thank you dahil kahit hindi mo ako nakikita ay napaka-loyal mo pa rin.
Kahit alam ko na kagusto ka na kay Imus. Niligawan mo pa rin ako. Kahit araw-araw kitang ligawan, gagawin ko. Hinalikan ni Maximus sa labi ang kanyang asawa na matagal na nawalay sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Flora ay araw-araw siyang nililigawan ng asawa. Pagkatapos ng isang linggo ay sumama na si Flora sa kanyang asawa pabalik sa Manila. Humingi na rin ng sorry si Mr. Gonzales kay Flora at agad naman siyang pinatawad ni Flora. Naging proud pa si Flora sa pagkakapanalo ng kanyang ama. Bumili si Flora ng pregnancy test at ginamit niya yon. Nakangiti siya nang ilagay sa gift box ang 3 stick ng pregnancy test na may 2 linya. Balak niyang sorpresahin ng kanyang asawa. Wife, nasan ka? Hinanap ni Maximus ang asawa nang hindi makita sa kanilang silid. Hubby, nandito ako sa loob ng walk-in closet. Pasigaw na sagot ni Flora. Nang buksan ni Imus ang walk-in closet ay nagulat siya nang makitang puno iyon ng damit pang bata. What is this? Nakangiting tanong ni Imus sa asawa. Here, open it. Nakangiting wika ni Flora sabay abot ng gift box kay Imus. Kinuha yun ni Imus at nang buksan ay bumuhay pa ito. Mahinang natawa si Flora sa naging reaksyon ng kanyang asawa. Isang magaling na sniper at scout ranger bumuhay dahil lang buntis ang asawa niya? Natatawang sabi ni Flora sa asawa. God, you don't know how much you made me happy, wife. I love you so much, and I love our little angel inside your womb. Masaya nitong sabi sabay halik sa asawa at hinalikan din ng impis pang tiyan ni Flora. Masayang pinagmasdan ni Flora ang asawa. Nagpropose muli si Imus ng kasal kay Flora. Nagplano sila ng muling magpapakasal sa lalong madaling panahon. Kasal na naroon na si Imus sa tabi niya sa harap ng altar. Pagkatapos ng 2 buwan ay nakahanda na ang lahat sa isang engrandeng kasal na ibinigay ni Maximus para sa babaeng kay tagal na panahon niyang lihim na minahal. Naiyak pa si Maximus nang makitang papalapit na dito ang babaeng pinakamamahal. Maximus Napoleon, do you take Flora Gonzales for your lawful wife, to have and to hold from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong ng pari kay Maximus. Hinalikan muna ni Imus ang noon ng asawa bago sumagot. I always do, father. Nakangiti na sagot ni Imus. Sabay kindat sa asawa. Kinilig naman si Flora at umani sila ng tuksuhan sa loob ng malaking simbahan. Flora Gonzales, do you take Maximus Napoleon for your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong naman ng pari kay Flora. Mapagmahal na tiningnan ni Flora ang asawa na may mumunti ng luha sa gilid ng mga mata. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ni Maximus. Yes, I do, father. Madamdaming sagot ni Flora. And now, by the power vested in me, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Sa wakas, hindi na utang ang magiging halik mo sa akin, hubby. Wala ka na sa cellphone. You gave me the wedding that every woman is dreaming of. Thank you. Ano, babayaran mo ng utang mo? Panunokso ni Flora sa asawa. Mahinang natawa si Imus sa sinabi niya. Binuklat nito ang belong nakatakip sa mukha ni Flora at hinalikan nito sa labi ang misis. Napuno ng palakpakan ang loob ng simbahan. Binati rin sila ng kanika nilang mga magulang. Lumapit si Rene kay Flora at mahigpit na niyakap. Best wishes, Attorney Flora Gonzales. Sa wakas nahanap mo na rin ang forever mo. Salamat, Rene. Kung hindi mo tinawagan si Maximus, baka hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin ako. Sus, wala yun. Ikaw pa ba? Hi, pwede ko bang mahiram ang asawa ko? Biglang sulpot ni Imo sa likuran ni Flora. Sure, iyong-iyo na siya. Walang makakaagaw. Kinikilig na pahayag ni Rene. Natawa na lang ang mag-asawa. Can I have this dance? Tanong ni Imo sabay lahad ng kamay. Of course. Mabilis na sagot ni Flora. Yun ang unang sayaw nila bilang mag-asawa. I love you, wife. Mahal na mahal kita. Noon hanggang ngayon. At ang ating munting prinsipe na paparating. Malambing na wika ni Maximus sa asawa. Mahal na mahal din kita. Salamat at hindi mo ako sinukuan at minahal mo ako. I love you and our son. Wika naman ni Flora sa asawa. Pinagtagpo nila ang kanilang mga labi. Tandaan ng kanilang pagmamahalan sa habang buhay. Pagkatapos ng kasal nila ay tuluyan na nga nag-resign si Flora bilang isang magaling na abogado at pinagtuunan na lang ng pansin ng kanilang kumpanya at ng pagiging Mrs. Maximus Napoleon.
Ngayon ay kabuuan na ni Flora at excited na siyang makita ang kanilang anak na kukumpleto sa kanilang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.